Ngayon ay suriin natin ang 4 na paraan at alamin ang praktikal na mga hakbang na magagawa mo. Nabubuhay tayo ngayon sa napakaigting na panahon. Kaya hindi na nakapagtataka na sa panahon tayo ay nakakaranas ng pagkabalisa. Tinulungan ng Diyos ang mga lingkod niya noon at matutulungan din niya tayo ngayon na maibsan ang ating pag-aalala o kabalisahan. Ano ang pwede nating gawin kapag nadaraig tayo ng kabalisahan? Ihagis natin sa Kanya ang lahat ng ating alalahanin dahil nagmamalasakit siya sa atin. Ngayon ay suriin natin ang 4 na paraan at alamin ang praktikal na mga hakbang na magagawa mo. Unang paraan, ang marubdob na pananalangin sa Diyos. Kapag hindi ka mapalagay, kapag nangangamba ka o nababalisa, ibuhos mo ang iyong puso sa Diyos. Kapag nagawa mo na ang iyong buong makakaya para solusyonan ang problema, mas makatutulong ang taos-pusong pananalangin kaysa sa pag-aalala. Tutugunin ng Diyos ang ating marubdob, taos-puso at patuluyang pananalangin. Paano? Bibigyan niya tayo ng kapanatagan para mawala ang mga negatibong emosyon sa ating puso at isip. Marami na ang personal na nakaranas nito. Pinalitan ng Diyos ang kanilang kabalisahan ng kapayapaan at kapanatagan na nakahihigit sa kaunawaan ng tao. Pwede mo ring maranasan yan. Madaraig ng kapayapaan ng Diyos ang anumang hamon na hinaharap mo. Ikalawang paraan, ang pagbabasa ng mga teksto sa Biblia at pagbubulay-bulay sa mga yon. Bakit mahalaga ito? Ang Biblia ay naglalaman ng patnubay para maiwasan, mabawasan o maharap natin ang kabalisahan. Ang salita ng Diyos ay nakatutulong at nakapagpapaginhawa dahil mababasa rito ang mismong karunungan ng may likha. Habang binubulay-bulay mo ang mga kaisipan ng Diyos, araw o gabi, at pinag-iisipan kung paano masunod ang praktikal na patnubay ng Biblia, talagang mapatitibay ka. Kaya lakasan mo ang iyong loob at magpakatatag ka. Mababasa rin sa Biblia ang nakagiginhawang mga salita at turo ni Jesus. Dahil dito, napanatag ang mga tagapakinig niya. Marami ang lumapit sa Kanya dahil inaliw niya ang nababagabag na mga puso. Pinalakas ang mahihina at pinatibay ang mga nanlulumo. Nagpakita siya ng konsiderasyon sa espiritual, emotional at pisikal na pangangailangan ng iba. Nangako si Jesus na tutulungan ka rin niya ngayon kung paanong tinulungan niya ang mga apostol na kasama niyang naglakbay noon. Hindi mo na kailangang aktwal na makasama si Jesus. Hindi na kailangang makita mo pa siya bago ka magtiwala sa Kanya. Bilang makalangit na hari, patuloy na nagpapakita ng empatya si Jesus. Kaya kapag nababalisa ka, magagawa niyang sakluluhan ka at magbibigay siya ng tulong sa tamang panahon. Oo, matutulungan ka ni Jesus na harapin ang mga problema at magkaroon ng pag-asa at lakas ng loob. Ikatlong paraan, ang bunga ng Espiritu. Kung makikitungo ka ng may paggalang sa iba, mas makakayanan mong harapin ang iyong negatibong emosyon. Paano? Kapag nagpapakita ka ng pag-ibig na pangkapatid, magiliw na pagmamahal at dangal, maiiwasan mo ang mga sitwasyong pwedeng magdulot ng kabalisahan. Magkakaroon ka ng mapayapang kaugnayan sa iba. Kung susundin mo ang palaalang isinulat sa Efeso 4:32, maging mabait kayo sa isa't isa at tunay na mapagmalasakit at lubusan ninyong patawarin ang isa't isa. Kung paanong ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay lubusan ding nagpatawad sa inyo. Dahil dito, maiiwasan mo ang mga sitwasyong posibleng magdulot ng kabalisahan. Mas makaharap mo rin ang mga di kaaya-ayang sitwasyong dulot ng di kasakdalan ng tao. Sa ngayon, madalas na pera at material na mga bagay ang kinababalisa natin. Kung matibay ang pananampalataya natin na pangangalagaan tayo ng Diyos, mahaharap natin o maiiwasan ang gayong kabalisahan. Paano? Kung susundin mo ang kinasihang payo ni Apostol Pablo na maging kontento na sa mga bagay sa kasalukuyan. Napaka-praktikal ng ipakita ang mga katangiang ito. Dahil dito, maiiwasan mo ang mga pagkilos na magdudulot sa iyo ng kabalisahan at ang mapait na saloobin at galit at puot at hiyawan at mapang-abusong pananalita. Kailangan ang kapakumbabaan para magpasailalim sa makapangyarihang kamay ng Diyos at maihagis sa Kanya ang lahat ng kabalisahan mo. Pero habang nililinang mo ang kapakumbabaan, matatamo mo ang lingap at suporta ng Diyos. Kaya kung realistiko ang pananaw mo sa iyong pisikal, mental at emotional na kakayahan, hindi ka gaanong madaraig ng kabalisahan. Dahil sa Diyos ka nagtitiwala. Naaalala mo pa ba ang sinabi ni Jesus sa Mateo 6:34? Huwag kayong mag-alala sa susunod na araw. Dahil ang kasunod na araw ay magkakaroon ng sarili nitong mga alalahanin. Sapat na ang mga problema sa bawat araw. Pero parang mahirap sundin yan, di ba? Ano ba ang ibig sabihin dito ni Jesus? Maliwanag,
Hindi niya sinasabing hindi na kailanman makararanas ng kabalisahan ng isang lingkod ng Diyos. Gusto ni Jesus na ipaunawa sa kanyang mga alagad na ang di kinakailangan o sobrang kabalisahan ay hindi solusyon sa mga problema. May kanya-kanyang hamon ang bawat araw. Kaya hindi na kailangang dagdagan ng mga tao ang kasalukuyang alalahanin nila sa pamamagitan ng pamumroblema sa nakaraan o sa hinaharap. Ang ilan ay nababalisa dahil sa nagawa nilang mga pagkakamali noon. Baka nakokonsensya ang isa sa isang bagay na nagawa niya noon kahit matagal na yon. Magtiwala ka sa awa at pagpapatawad ng Diyos. Baka nababalisa ka tungkol sa kasalukuyan, pero huwag mong hayaang sirain ng kabalisahan ang pagtitiwala mo sa Diyos. Ipanalangin mo ang mga problema mo. Pero mahalaga ring gumawa ka ng praktikal na mga hakbang para harapin ang ugat ng iyong kabalisahan. Sa halip na magpadaig ka sa kabalisahan, gumawa ka ng mga hakbang para maharap ang sitwasyon. At pagkatapos, ipaubaya mo na sa mga kamay ng Diyos ang mga bagay-bagay. Kung puproblemahin mo ang posibleng mangyari sa hinaharap, magdudulot ito ng di kinakailangang kabalisahan. Pero hindi ka dapat mabalisa sa mga bagay na hindi pa naman nangyayari. Bakit? Dahil kadalasan, hindi naman nagiging ganoon kasama ang sitwasyon gaya ng ikinatatakot natin. Tandaan din na walang sitwasyon ang hindi kayang kontrolin ng Diyos. Garantiya ito na kayang-kayang isagawa ng Diyos ang layunin niya para sa kanyang mga lingkod. Makatitiyak ka na gagantimpalaan ng Diyos ang mga tapat at tutulungan niya silang harapin ang kanilang kabalisahan tungkol sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa hinaharap. Ika-4 na paraan, ang pakikipag-usap sa isang mapagkakatiwalaang kaibigan. Makipag-usap ka sa asawa mo o di kaya sa isang matalik na kaibigan. Sila ang makatutulong sa'yo na magkaroon ng tamang pananaw kapag nababalisa ka. Malaking tulong ang tapat at bukas na komunikasyon para maintindihan mo ang iyong mga ikinababahala at maharap ang mga ito. Tandaan mo, magtatagumpay ka kapag marami ang tagapayo. Sa videong ito, nalaman natin na mahalagang ihagis ang ating kabalisahan sa Diyos sa pamamagitan ng taos-pusong pananalangin at pagbabasa ng kanyang salita at pagbubulay-bulay rito. Nakita rin natin na mahalagang linangin ang bunga ng Espiritu at ipakipag-usap ang niloloob natin sa isang mapagkakatiwalaang kaibigan para mapatibay tayo.